Paano pataasin ang albumin sa mga nagda-dialysis? Magandang araw po mga kababayan. Welcome sa Pinoy Dialysis, ang inyong kapartner sa kalusugan at kaalaman tungkol sa dialysis. Kung kayo po o mahal ninyo sa buhay ay nagda-dialysis, malamang narinig na ninyo ang salitang albumin. Pero alam nyo ba kung gaano ito kahalaga sa ating katawan at paano natin ito mapapataas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya siguraduhin na tapusin ninyo ang video na ito. Ano ang albumin? Unahin muna natin, ano nga ba ang albumin? Ang albumin ay isang uri ng protina na ginagawa ng ating atay. Para itong bodyguard ng ating dugo, tumutulong ito para hindi lumabas ang tubig mula sa blood vessels at mahalaga rin ito sa pagdala ng hormones, vitamins, at iba pang sustansya sa buong katawan. Kapag mababa ang albumin, maaaring magresulta sa pamamaga o edema sa paa, kamay, at mukha panghihina. Mas mabagal na paggaling ng sugat, mas mataas na risk sa impeksyon. Sa mga pasyente ng dialysis, madalas bumababa ang albumin dahil sa ilang dahilan, at iyan ang susunod nating pag-uusapan. Bakit bumaba ang albumin sa dialysis patients? May ilang dahilan kung bakit bumababa ang albumin sa mga nagda-dialysis. 1. Kulang sa protina sa pagkain. Dahil sa diet restrictions, minsan kulang ang kinukuhang protina. 2. Pagkawala ng protina sa dialysis. Lalo na sa peritoneal dialysis, may kaunting protina na lumalabas sa dialysis fluid. 3. Impeksyon o pamamaga sa katawan. Kapag may infection o inflammation, mas bumababa ang albumin. 4. Sakit sa atay o malnutrisyon. Dahil dito, hindi nakakagawa ng sapat na albumin ang katawan. Mahalaga na maintindihan natin ito para alam natin kung paano maiiwasan. Bakit kailangan itaas ang albumin? Ang mataas na albumin level ay sign ng magandang nutrisyon at mas mababang panganib sa komplikasyon. Base sa mga pag-aaral, ang dialysis patients na may normal na albumin level ay mas may lakas, mas mabilis gumaling, at mas mababa ang chance ng hospitalization. Ang target level ng albumin para sa dialysis patients ay 4.0 gram per deciliter o mas mataas. Kung mas mababa dito, kailangan ng kumilos. Paano pataasin ang albumin? Mga practical tips. Tip number 1. Kumain ng tama at sapat na protina. Pinapayuhan ang dialysis patients na kumain ng 1.2 grams ng protina bawat kilo ng timbang bawat araw. Magandang sources: isda, tilapia, bangus, salmon. Manok, walang balat. Lean pork o beef, limitado. Itlog, lalo na ang puti ng itlog. Mataas sa protina, mababa sa phosphorus. Tip number 2. Piliin ang protina na mababa sa phosphorus. Iwasan ang processed meats gaya ng hotdog, tocino, bacon dahil mataas sa phosphorus at sodium. Mas piliin ang fresh meat at fresh fish. Tip number 3. Iwasan ang infection. Laging maghugas ng kamay. Panatilihing malinis ang fistula o PD catheter site. Kapag may lagnat, pamamaga, o pamumula, agad ipaalam sa doktor. Tip number 4. Panatilihing malusog ang atay, iwasan ang alak at sobrang matatabang pagkain. Siguraduhing may sapat na vitamins ayon sa payo ng doktor. Tip number 5. Kumain ng tama bago at pagkatapos ng dialysis. Bago mag-dialysis, kumain ng light pero high-protein snack, gaya ng itlog o tuna sandwich. Pagkatapos ng dialysis, mag-recover meal na may protina para mapalitan ang nawalang nutrients. Tip number 6. Sumunod sa payo ng dietitian. Lahat tayo ay may kanya-kanyang diet plan base sa labs at kalusugan. Huwag basta sumunod sa diet ng ibang pasyente dahil iba-iba ang pangangailangan. Paalala at inspirasyon. Mga kababayan, ang pagtaas ng albumin ay hindi mangyayari overnight. Kailangan ng tiyaga, tamang pagkain, at regular na pakikipag-usap sa ating healthcare team.
Kung gagawin natin ito, mas magiging malakas ang katawan, mas mababa ang risk sa komplikasyon, at mas mai-enjoy natin ang buhay kahit na may dialysis. Kung may natutunan kayo sa video na ito, i-like at i-share para makatulong din sa iba nating dialysis warriors. Mag-subscribe na sa Pinoy Dialysis para sa mas marami pang tips at kaalaman. Ako po si Pinoy Dialysis at tandaan, sa tamang kaalaman at disiplina, kaya nating labanan ang sakit. Maraming salamat at ingat po kayo.